bilang tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya. Sa edad na 15 taon, sinimulan kong pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Pagsapit ng 17, napalago ko ang kumpanya ng pamilya sa 10 bilyon. At sa edad na 19, ako na ang may hawak sa pinakamahalagang operasyon ng ating grupo. Pero sa mismong araw ng ika-20 kaarawan namin ng kambal kong kuya, na siya ring araw ng paglilipat ng kapangyarihan sa G Group, ibinigay ni Lolo ang selyong rosewood na sumisimbolo sa pagiging puno ng pamilya. Sa walang kwenta kong kuya na puro paarap lang sa buhay ang alam. At habang pinapanood ko ang mayabang na pagtanggap ng kuya ko sa selyo, at ang mapagkunwari niyang pagtapik sa balikat ko, habang ang nobya ko naman ay nahihiyang nag-aalok sa kanya ng inumin. Doon ko lang napagtanto, nasa simula pa lang, ang tanging pinapahalagahan lang pala nila ay ang tinatawag na panganay na anak at apo. Kung ganoon lang din naman pala, kaya naman inanunsyo ko sa harap nilang lahat na tinatalikuran ko na ang aking karapatan sa pagmana. At isinama ko ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng team na ako mismo ang bumuo. Natural lang ang naging desisyon ko. Sa loob ng bulwagan ng mansyon ng mga G, sumasalamin ang maningning na liwanag mula sa mga chandelier na kristal. Dahil dito, nagmumukhang peke at malabo ang mukha ng bawat isa. Ngayon ang ika-20 kaarawan namin ng kuya kong si Jiang. Ito rin ang araw ng paglilipat ng kapangyarihan sa G Group. Ako, si Jian. Mula pagkabata ay sinanay na para maging tagapagmana. Inaasahan ng lahat na ipapasa sa akin ni Lolo ang posisyon bilang puno ng pamilya ngayong gabi. Hawak ko ang aking kopeta. May magalang na ngiti sa aking mga labi. Habang tinatanggap ang mga pagbati mula sa lahat, tinatanguan ko sila isa-isa, pero ang mga mata ko'y nakatuon kay Lolo na nasa pangunahing upuan. Nakasuot siya ng matingkad na pulang tangsuit. At hinihimas ang maitim na kahon na gawa sa kahoy. Nasa loob niyon, ang simbolo ng kapangyarihan ng pamilyang G. Nagsasalita ang MC sa entablado, puno ng sigla ang kanyang pambungad na pananalita. Nakarating na sa kasukdulan ang kasayahan. Sa wakas, tumayo si Lolo. Agad na tumahimik ang lahat. Tumikim siya. Ngayon, ay ang ika-20 kaarawan ng dalawa kong apo. Oras na rin para magretiro ang matandang ito. Huminto siya saglit, ginuhit niya ang kanyang tingin sa lahat ng naroroon. At sa huli, sa akin napunta ang tingin niya. May halong komplikadong emosyon na hindi ko mabasa. Bumilis ng bahagya ang tibok ng puso ko. Ayon sa tradisyon ng ating pamilyang G, ang posisyon bilang pinuno ng pamilya ay ipinapasa sa panganay na apo. Biglang kumirat ang dibdib ko. Panganay na apo, kambal kami ni Jiang. 3 minuto lang siyang naunang ipinanganak sa akin. Dahil lang sa 3 minutong iyon, lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 20 taon ay mauuwi lang sa wala. Nakita kong binuksan ni Lolo ang kahon na gawa sa kahoy at kinuha ang mabigat na selyo. Pagkatapos, nilagpasan niya ako, at naglakad papunta, kay Jiang na prenteng nakatayo sa tabi ko. Jiang, simula sa araw na ito, ikaw na ang pinuno ng pamilyang G, ang chairman ng G Group. Tandaan mo, ikaw ang panganay na apo. Kailangan mong pasanin ang responsibilidad na ito. Natigilan si Jiang, at maya-maya'y napalitan ito ng labis na kagalakan sa kanyang mukha. Halos agawin niya ang selyo nang iabot ito sa kanya. Salamat po, Lolo, tiyak kong hindi ko kayo bibigwin. Tumahimik ang buong paligid. Ang mga mata ng lahat ay parang mga ilaw na sabay-sabay na tumutok sa mukha ko. Mayroong naaawa, mayroong nangiinsulto, at mayroong mga natutuwa pa sa aking sinapit. Nanigas ang mga kalamnan sa aking mukha. Halos hindi ko na kayang panindigan ang pilit kong ngiti. At sa sandaling iyon, isang napakalinaw na boses ang biglang sumabog sa isip ko. Ha ha ha. Panalo na. Sabi ko na nga ba, nauna lang siyang isilang ng 3 minuto. Tadhana na talaga niyang maging tagapagmana. Itong si Jian, isang tanga. Aral ng aral. Ang dami-daming proyektong ginawa. Nagpakapagod. Sa huli, lahat ng pinaghirapan niya ay para sa akin din pala. Ang sarap. Sobrang sarap sa pakiramdam. Bigla akong napatingala. Tumingin ako kay Jiang. Itinataas niya ng mataas ang selyo. Kitang-kita sa mukha niya ang walang pag-aalinlangang pagmamalaki at kayabangan. Pero ang sinasabi ng bibig niya, kapatid ko, sa hinaharap, kailangan ko pa rin ang tulong mo. Basta't magkasama tayong magkapatid. Ang boses na yun ang nasa isip niya. Hindi ko alam, na naririnig ko pala ang saloobin niya. Siguro dahil sa matinding kahihiyan at galit na nararamdaman ko ngayon. Nagising ang isang nakatagong kakayahan. Lumapit si Jiang, at tinapak ng malakas ang balikat ko. May pagyayabang ang diin ng kamay niya. Tingnan mo yang mukhang patay na yan. Natatawa talaga ako sa kanya. Bata pa lang, nagkukunwari ng disente. Akala niya sigurado na siya. Pero sa puso ng matanda, ako pa rin ang pinaka-importante. Bumaon ng malalim ang mga kuko ko sa aking palad. Sa sandaling iyon,
Ang aking fiyangka karapatang-ari na si Liu Ruyan. May hawak na kopeta ng alak, ay mayanhing naglakad palapit kay Jiyang. Suot niya ang mamahaling damit na ako mismo ang bumili para sa kanya. May nahihiyang pamumula sa kanyang mga pisngi, at ang kanyang mga matay malanding tumitingin. Kuya Jiyang, congratulations sa'yo. Mula ngayon, isang tagay para sa'yo. Ni hindi man lang siya maglakas loob na tumingin sa akin. Narinig ko ang nasa isip niya. Buti na lang pinaalalahanan ako ni Mama. Takambal, dapat piliin ang mas matanda. Kahit gaano pa kagaling si Jian, ano naman. Ang pamilya Ji ay isang napakamakalumang pamilya. Ang pinakapahalagahan nila ay ang pagkakasunod-sunod ayon sa edad. Buti na lang hindi ako nagkamali ng kinampihan. Sa hinaharap, ako na ang magiging asawa ng chairman ng G Group. Ganoon pala, sa mata nilang lahat. Ang lahat ng halaga ko ay walang kwenta kumpara sa katawa-tawang 3 minuto na iyon. Ang mga tinatawag na patakaran, ang mga tinatawag na tradisyon, ay isa lang palang paraan para protektahan ang mga Medicare, at dahilan para durugin ang mga may kakayahan. Pinanood ko si Jiyang habang inis ang lagok ang alak na inialay ni Liu Ruyan. At sinadya pa niyang haplasan ng daliri niya ang likod ng kamay nito. Nakita ko si Lolo na nasisiyahang hinihimas ang kanyang balbas, na para bang ginawa niya ang pinakamatalinong desisyon. Pinanood ko ang mga kamag-anak sa paligid na nagsimulang magkumpulan kay Jiyang, na nagsasabi ng sunod-sunod na pambabola, na para bang isa lang akong hindi mahalagang palamuti. Ang galit sa puso ko ang sumunog sa huling hibla ng aking pagtitimpi. Pinakawalan ko ang pagkakatikom ng aking kamao. Dahan-dahan, akong nagsimulang tumawa. Hindi malakas ang tawa, pero parang isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa, na nagpatigil sa lahat ng ingay. Kinuha ko ang mikropono. Naglakad ako papunta sa entablado. Muling natuon sa akin ang ilaw. Maraming salamat sa inyong lahat, mga bisita, sa pagdalo sa kaarawan ko at ng aking kuya, sa aming party. Sinadya kong diinan ang salitang kuya. Tama po si Lolo. Ang pamilya G ay may sariling mga patakaran. Kontentong tumango si Lolo. Buti at marunong kang lumugar. Mula ngayon, tulungan mo ng maayos ang kuya mo. Tiyak na may parte ka pa rin. Samantala, si Jiyang ay tila nanonood lang ng isang magandang palabas. Magpanggap ka. Sige, magpanggap ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan mo yan kayang panindigan. Inilibot ko ang aking paningin sa lahat. Malinaw at matatag ang aking boses. Dahil napakahalaga pala para sa pamilya G, ng panganay na anak at apo, sa kanilang mga patakaran. Kung ganoon, ako bilang pangalawang anak, ay dapat lang sigurong malaman ang aking lugar. Ako, si Jian, sa sandaling ito, ay ipinapahayag sa harap ninyong lahat. Nakusang loob kong isinusuko ang aking karapatan bilang tagapagmana ng pamilya G. At mula sa G Group, aalis akong walang dala ni isang cousin. Isang pangungusap, nagulantang ang lahat. Biglang napatayo si Lolo. Itinuro niya ako, nanginginig sa galit. Ikaw, anong sinabi mo? Gago. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, at isa pa, ang proyektong ako mismo ang nagtatag, at ganap na pinamahalaan, ang Project Voyage. Ang core team nito, lahat ng datos ng proyekto, mga kliyente, at ang development plan para sa susunod na 3 taon. Lahat ng iyon ay aking personal intellectual property. Kaya, natural lang na sumama sila sa akin sa pag-alis. Normal lang, di ba? Pagkasabi nyon, ibinagsak ko ang mikropono. Agad akong tumalikod at umalis. Nang dumaan ako sa tabi ni Jiyang, narinig ko ang natataranta niyang iniisip. Ano? Aalis siya kasama ang mga tao. Anong kalokohan niyang voyage plan na yan? Di ba proyekto yan ng kumpanya? Hindi ko siya pwedeng hayaang umalis. Sinubukan niya akong pigilan. Isang malamig na tingin lang ang ibinigay ko sa kanya. Ginoo, lumugar ka. Sa likuran ko, sa kabilang sulok ng banquet hall, isang binatang nakasuot ang tumayo. Siya ang aking kanang kamay. Si Lin Jo. Kinuha niya ang coat sa upuan. At walang emosyong sinabi sa mga tao sa 2 lamesa sa likod niya. Umalis na si CEO G. Ano pang ginagawa natin dito? Ayusin niyo na ang mga gamit ninyo. Bukas, mag-report kayo sa bagong lugar. Masusunod, Director Lin. Ang mahigit 20 tao sa 2 lamesang iyon ay sabay-sabay na tumayo. Sila ang mga taga-technology department ng G Group, marketing department, at lahat ng core members ng project department. Sumunod sila sa akin. Naglakad papalabas ng hindi man lang lumilingon. Ang buong banquet hall ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Ang natira na lang ay ang wala kong kwentang kuya. Hawak-hawak ang selyong ngayon ay isa ng pasanin. At ang namumutlang mukha ni Lolo sa galit. Lumabas ako sa pangunahing tarangkahan ng mansyon ng mga G. May dalang lamig ang hangin ng gabi. Tinangay nito ang nakakasulasok na amoy ng pabango mula sa loob ng banquet hall. Mabilis na sumunod sa akin si Lin Jo. At ipinatong ang isang coat sa aking balikat.
CEO G, nakahanda na po ang sasakyan. Tumango ako. Umupo ako sa likurang upuan. Sa likuran ko, ang mahigit 20 miyembro ng core team ay sunod-sunod ding sumakay sa mga kasunod na sasakyan. Walang sino man ang nagtanong. Ipinakita lang nila sa kanilang mga kilos kung nasaan ang kanilang panig. Ang mga taong ito, personal ko silang ni-recruit mula sa iba't ibang malalaking universidad noong graduation season. At ako mismo ang humubog sa kanila. Hindi na mabilang ang mga gabing pinagpuyatan namin ng magkakasama. Napakaraming pagsubok ang aming nalampasan. Ang tiwala namin sa isa't isa ay higit pa sa ordinaryong relasyon ng isang boss at empleyado. Dahan-daang umalis ang sasakyan sa mayamang subdibisyong iyon. Pinanood ko sa rearview mirror ang unti-unting pagliit ng mansyon ng pamilyang G. Iyon ang lugar na minsan kong inakalang tahanan ko. Sa mga sandaling iyon, biglang nag-vibrate ng malakas ang cellphone ko. Tumatawag si Lolo. Agad ko itong ibinaba, at blin up. Pagkatapos, si Jiang naman. Sinagot ko ang tawag. Jian. Gago ka ba? Bumalik ka rito ngayon din. Nuno ng pamilya G. Kalmado ang tono ng boses ko. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi na tayo magkapatid ngayon. Magkaribal na lang tayo sa negosyo. Karibal, anong ipapantapat mo sa akin? Huwag mong kalimutan. Yang suot mo, yang ginagastos mo sa card. Lahat yan, pera ng pamilya G. Sinasabi ko sa'yo, pinakansela ko na kay Lolo ang lahat ng card mo. Tingnan natin kung paano mo bubuhayin ang mga taong yan. Salamat sa paalala, pero sa tingin ko, yung mga napanalunan kong premyo at kinita sa investments dahil sa sarili kong kakayahan. Sapat na siguro para makapagsimula ako ng sarili ko. Pagkasabi niya, binaba ko agad ang tawag. Hindi alam ni Jiang. Mula noong 18 anyos ako, ginamit ko ang mga project bonus at ang oras ko sa labas ng klase para sa mga personal investment. Nakaipon ako ng malaking halaga para sa startup capital. Hindi ako kailanman lubos na umaasa sa ibang tao, kahit pa sa mga kamag-anak. At napatunayan, na tama ako. Hindi nagtagal, tumawag din si Liu Ruyan. Yan, huwag kang padalos-dalos. Alam kong masama ang loob mo ngayon. Hindi mo siya pwedeng galitin ng ganyan. Umalik ka na agad at humingi ng tawad sa kanya. May pag-asa pang maayos to. Pag-asang maayos. Liu Ruyan, noong nag-post ka kay Jiang kanina, hindi naman ganyan ang nasa isip mo. Bigla siyang natigilan sa kabilang linya. Hindi ba't ginagawa ko lang yun para pag-aanin ang sitwasyon para sa'yo? Alam mo naman yan. Ikaw lang ang nasa puso ko. Talaga ba? Kung ganun, pwede mo nang palitan yang taong yan sa puso mo ng bagong pinuno ng pamilya G. Tayo, tapos na, binaba ko ang tawag, at blinok ko na rin ang numero niya. Sa wakas, natahimik na rin ang mundo ko. Inabutan ako ni Lin Jo ng isang tablet mula sa unahan. President G, ito po ang binuo ng team natin magdamag. Ang filing plan, ang mga follow-up plan, at ang proseso ng pagpaparehistro ng bago nating kumpanya. Pakitingnan niyo po, kinuha ko ang tablet, habang tinitingnan ng siksik na mga salita at datos dito. Ang puso kong nanlamig dahil sa kataksilan, ay muling uminit ng bahagya. Ang pangalan ng kumpanya, ay Zinchi. Sinki Technology. Nagliwanag ang mga mata ni Lin Jo. Magandang pangalan. Isang bagong simula. Kinagabihan, umupa kami ng isang buong palapag ng office building sa sentro ng syudad. Kinaumagahan, nang matuklasan ito ng mga empleyado ng G Group. Nagkagulo ang buong kumpanya. Nakaupo si Jiang sa opisina ng chairman. Kaharap niya ang mga agarang ulat mula sa mga direktor ng iba't ibang departamento. Sisubog na ang ulo niya. Ano? Ang proposal para sa pakikipagtulungan sa Fenghua Company, kailangan nang isumite ang final version ngayon. Nasaan ang taong namamahala? Siya. Sumama siya kay Jian kahapon. Paano naman ang online promotion para sa real estate project sa West City? Sa susunod na linggo na ang launch niyan. Chairman, ang namamahala sa proyektong yan ay si Manager Lee mula sa Marketing Department. Siya, umalis na rin siya. Sa pamamagitan ng dati kong tauhan na iniwan ko sa G Group. Napapakinggan ko ng real-time ang mga nangyayari sa conference room. Mga walang utang na loob. Ano bang ipinainom ni Jian sa kanila at nabighani sila ng ganoon? Kung umalis sila, edi umalis. Hindi titigil ang mundo para sa kahit sino. Mag-hire ng mga bagong tao. Gumastos kayo ng malaki para mang-poach ng tao para sa akin. Hindi nagtagal, ang HR department ng G Group ay nagsimulang mag-hire ng walang tigil. Ngunit, mabilis nilang natuklasan na ang mga taong talagang may kakayahan. Kapag narinig nilang sila ang sasalo sa gulong iniwan ni Jian. Sunod-sunod silang umiling at tumanggi.
Alam ng lahat na ang Project Voyage ay solong binuo ni Gian. Ang mga technical barrier at market network nito, maliban sa kanyang core team, ay hindi maintindihan ng sino mang tagalabas. Pagkalipas ng 3 araw, ang stock price ng G Group, dahil sa balita ng pag-alis ng core team at paghinto ng mahalagang proyekto, bumagsak agad ng 10% ang halaga nito. Si Jiang ay problemado. Samantala, ang aming Zinky Technology ay opisyal nang naitatag, Zinky Technology. Noong araw ng pagbubukas, walang engranding seremonya, tanging kaming 20 ilang founding employees lang ang nagbukas ng isang bote ng champagne sa aming bagong opisina. Mga kasama, itinaas ko ang aking baso. Noon, ibinuhos natin ang lahat para sa G Corporation. Simula sa araw na ito, tayo naman ang lilikha ng sarili nating kinabukasan. Lahat ay puno ng sigla, at nagniningning ang kanilang mga mata. Ang mga taong ito ay mga elite sa teknolohiya at marketing, nang makalaya mula sa matigas at makalumang sistema ng pamamahala ng G Corporation. Mas lalong lumabas ang kanilang pagkamalikhain. Ang unang bagay na ginawa namin ay kunin ang core product ng Project Voyage, isang bagong smart home control system. I-optimize at i-upgrade ito, at ihanda para sa isang maagang paglunsad sa merkado. Ang produktong ito ay orihinal na pangunahing proyekto ng G Corporation para sa ikalawang kalahati ng taon. Ngayon, ito na ang magiging sandata natin ng Zinky Technology para sa ating unang pasabog. Sa kabilang banda, gulong-gulo na ang G Corporation. Yung ilang tinatawag na eksperto na kinuha ni Jiang sa pamamagitan ng mataas na sahod, ay walang magawa sa mga hindi pa tapos na code na naiwan sa Project Voyage. Sa isang meeting, walang pakundangang sinabi nila kay Jiang. Sa totoo lang, yung code architecture na iniwan ng dating team ay basura lang, kalokohan, walang-wala talagang commercial value. Tama, may problema sa mismong pundasyon nito. Ang mungkahi namin, bagsak yan at magsimula ulit. Habang pinapakinggan ko ang recording na galing sa insider ko, hindi ko mapigil ang matawa. Hindi nila maintindihan, kaya sinisiraan nilang basura lang daw. At itong si Jiang, ang gunggong, naniwala naman. Yun pala ang pinaghirapan ni Jian ng matagal para lang gumawa ng ganitong klaseng basura. Tapos itinatrato pa na parang isang kayamanan. Sige, ibagsak yan at ulitin lahat. Ipapakita ko sa kanila kung sino ang totoong henyo. Kaya naman, sa isang pirma lang ni Jiang, inaprubahan niya ang plano ng bagong team. Tinalikuran ng proyekto naming 90% ng tapos, at nagsimula sila mula sa zero. Ang desisyong yun, ang direktang naging dahilan kung bakit sa proyektong ito, ang G Corporation ay kailangan pang gumastos ng 10 milyon para sa research and development at mag-aksaya ng kalahating taon. Kahit na semi-retired na si Lolo, walang nakakalusot sa kanya sa kahit anong nangyayari sa kumpanya. Pinatawag niya si Jiang sa lumang mansyon, at binigyan ito ng matinding sermon.